Okay, good guys, no, mayroon tayong sinaservice dito na Whirlpool automatic washing machine. So ang naging issue daw nito ay merong error, no? Kaya ginawa natin, lagay na agad natin sa wash, no? Tingnan natin kung anong error ilalabas dito sa display. So yun, tingnan natin, antayin lang natin guys, no? Ayan. So yan guys, oh, easy error ang nilalabas, no? So sa previous vlog natin, marami na tayong na-vlog nito na yung easy error nga ay board problem. So ang gagawin natin dito guys, ituro ko po sa inyo, no? Ang easy error ay pwede siyang i-repair, no? Kung gustuhin talaga i-repair, pwede siya, no? So bigyan ko lang kayo ng idea guys, lalo sa mga baguhan. Ang easy error ay nagkakaroon siya ng problema doon sa pagkarga ng tubig, no? So ibig sabihin yung line ng inlet valve motor ay doon nagkakaroon siya ng problema. So sa spin dry guys, walang maging issue. Ang maging issue niya, yung supply ng inlet valve ay nawawala. Kumbaga walang 220 volts na pumupunta doon sa inlet valve. Kaya nagkakaroon siya ng easy error, no? So tulad nito, no? So ilagay natin siya sa spin, wala siyang error na nilalabas, no? So kami guys, ang option namin sa mga ganito kasi pag may available kaming board, pinapalitan na namin, no? Pero pag wala guys, nire-repair din namin to, no? So bigyan ko lang kayo ng idea guys, no, kung paano siya gawin, paano siya i-repair, no, para lang magkaroon kayo ng idea. Baka sakaling ma-encounter nyo, wala kayong dalang pamalit na board, pwede nyo palitan ng resistor, no. So ang nag-i-issue niyan guys lagi ay resistor, no. So dito yan, ito yung board niyan guys na luma, no. So ituro ko sa inyo yung resistor na may problema. So ito yun guys, oh, yan po yung resistor dyan na may problema, yung sa tabi ng socket na yan, yan. Yung socket na yan ay connected yan doon sa inlet valve, no? So yun po ang naging problema niyan. So medyo madilim lang guys, no? Pero yan guys, usually sunog yan. Sunog yung ano yan. Pag once na easy error, i-check nyo yan. Sunog yung resistor na yan, no? Or kung di naman siya sunog, ay change value, no? So ito yun guys, oh, sunog siya, no? Ayan. Basta pag hindi siya sunog, bumababa na yung value niya, no? So ito yung sa bago guys, oh. Ayan. So palakihan natin para makita nyo. Iyan natin. Ayan. So yan po, no? So yan po yung resistor na yan ang kailangan yung palitan kapag nagkaroon siya ng easy error. So ang value niyan is 100 kilo ohms, no? So ang color code niyan is brown, black at saka yellow. Tapos gold yung ano niya, tolerance, no? So basta 100 kilo ohms yan guys, no? So yun po ang inyong papalitan. So kami guys, ang gagawin namin dito, pinalitan namin to siya ng bagong board, no? Hindi na namin siya i-repair, no? Kasi nga, pag i-repair natin, ganoon din naman, konti lang naman ang different doon sa price ng repair at saka sa pagpalit natin ng board. So mas maganda palitan na natin siya ng bago kung may pamalit naman, no? So yun. So yung board na yan, available sa amin kung kailangan nyo guys, no? Kung wala kayong board, pwede kayong bumili sa amin, no? Pero kung gusto nyo i-repair yan, hanapan nyo na lang ng resistor na 10 kilo ohms, palitan nyo, then okay na yan. So yun na naman lagi ang naging problema niyan sa easy error. So sinishare ko lang ito doon sa mga baguhan, no? Baka kasi may encounter nyo ito, tapos wala kayong pamalit, pwede nyo palitan guys ng resistor. Basta maghanap lang kayo ng 100 kilo ohms na resistor, ipalit nyo doon sa parts na yon. Kahit makikita nyo naman yun guys, no, kapag nag-easy error, yung parts na yun guys, ano yun, halos sunog yun. Kung di naman siya sunog, pag sukatin mo ng tester is mababa na yung value ng resistor. Okay? Thank you. Bye-bye.